I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga bes, ito na nga ba ang sinasabi natin? Bakit ba panay baka sa newsfeed ko guys, makikita mo talaga panay ganito, mga Duterte Black ang lagi kong nakikita. Kaya minsan nasasabi ko, yung mga tao kasi na ganito, mga abusado nung panahon na yon, kaya hindi nila iisipin yung mga maaring balik sa kanila ba, which is yung consequence. Totoo yun, hindi nila iniisip yung ganun. So dahil dyan, may sinabi kasi si Senator Trillanes, mga kababayan. Ito po yung sinabi niya. Ayan yung sinabi ni Senator Trillanes. Basahin po natin, okay? Sabi niya dyan, Bongo Albayalde could be next for ICC warrants, says Trillanes. Goes. Yan na naman tayo. Huwag nyo kasi nga, huwag nyo i-broadcast sa social media. Kasi pag nalaman nila, magtatago naman yan. Diba, dapat surprise nga, guys. Diba? Ayan na. Alam nyo, si dating Senator Trillanes, pumupunta po sa Dahik yan. So, I think may connection siya doon para malaman kung ano po talaga ang maaring mangyayari sa mga ito. Kaya yan si Bato, nagtatago ngayon. Wala pa naman warrant of arrest galing sa ICC. But, it might be surprise, mga bes. Ha? Kaya, kumukuha lang ng pagkakataon. Ha? So, dahil dito, basahin po natin. Okay? Sinabi dito ng Abanti Bongo Albayalde, posibleng susunod sa ICC warrant, sabi ni Trillanes, guys. December 9, 2025. Sabi dito, posibleng susunod na harap sina Senador Bongo at dating Philippine National Police PNP Chief Oscar Albayalde sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court, which is ang ICC. Kaugnay sa war on drugs, ayon kay dating Senator Trillanes IV. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Trillanes na interesado lamang ang ICC sa mga most responsible sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, maraming mga name mention doon sa iba't ibang mga documents regarding the complaints regarding the case of Mr. Duterte. Yung mga sinasabi nilang co-perpetrators, but ultimately interesado yung ICC doon lang sa mga most responsible. They are not really after even the mid-level operation, ani ni Trillanes. Nako po. So mana narrow down yung mga ma-i-issuehan ng warrant. Eventually, probably at most, mga 4 ang ma-i-issuehan. Dagdag pa niya. Sino kaya? Nako, abangan po natin yan, mga kababayan. Mahabang proseso yan, pero hintayin natin siyempre. Naniniwala si Trillanes na kabilang sa mga posibleng susunod kay Duterte na nasa kustodiya ng ICC si dating PNP Chief at Senador Bato de la Rosa, Go at Albayalde. Mga next year na yan sila, ani ni Trillanes, tungkol sa posibleng pitsa ng paglabas ng warrant laban kina Go at Albayalde nitong Nobyembre. Sinabi ng Ombudsman Crispin Remulla na mayroong siyang kopya ng umano'y arrest warrant laban kay De La Rosa mula sa ICC. Hindi opisyal na kinumpirma ng korte ang warrant. Agay! Nako mga bes, ano po ang kapalagay nyo? Sabi ng mga nagko-comment dito, nako, may magtatago na naman this January. Diba? Magpasakop na lang tayo sa ICC. Hayaan na lang natin silang hawakan ng governments natin dito. Wala din naman asensyo pag puro Pilipino ang magpapalakad. Ba't hindi mo sinabi sa puon mo dati? Diba? Sus, ipal ka naman. Mahiya ka naman sa sarili mo. Di ka magpasapok pa sa ICC.
Walang utak ito. Natural. 'Di ba? Yung panahon ng Nidigong, wala naman justice system na gumagana. Ano nga na-hypnotize, paralyze ika nga nung panahon na yun. Tulog Ultimo yung ombudsman, ganun din. Wala naman nagawa. Nakaupo lang. Walang ginawa. Hindi nagtatrabaho ng maayos. Pati yung mga sabungero, hindi niya man lang nagawa ng paraan. Ngayon, tingnan nyo. 'Di ba? Sasampahan ng kaso si Atong Ang. Yun ang sinabi na charge. Malakas ang ebidensya kay Atong Ang. Kaya yan. Mayroon tayong video dyan. 'Di ba? Kaya ngayon, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., buhay na buhay ang justice system, guys. Wala bang kwenta ang batas natin sa Pilipinas kung kaya't ACC ang ginagamit natin sa batas? Kasi nga, kaso na nila yan, yung panahon ni Digong, hindi, alam nyo guys, itong mga ito, makitid ang utak, hindi nakakaintindi. Hindi nila naintindihan yung kaso 2017 na sinampa ng mga kababayan nating Pilipino, sila Trillanes, ganun. Diba? Hindi nila gets yun. Mga utak bulinaw to. Totoo yan. Mga utak bulinaw, yung mga DDS. So, mahilig sila sa pabor-pabor. Kasi yan ang ginagawa ni Digong dati. Mahilig sa pabor, kahit kriminal, kahit manggagahasa. Pinapaboran niya. Ayan, si Kibulok, di ba? Saan kayo makita niyan? Abusado kasi yung mga ibang politician nung panahon na yun Tulad ni Tebes, di ba? Ang dami, as in. Yung mga ibang pulis, abusado din I'm not saying all. Di ba? Mayroong iba. Abusado sila See, mga ibang politician, abusado. Malayang magnakaw. Kasi si Digong walang kwenta. Hindi siya marunong manita. See, ultimo nga yung general manager ng PCSO nagnakaw Yan, si Garma, di ba? Pati yung iba na ahensya. Tulad ni yung DOH, ng DOE. Di ba may kasong graph yan? Si Cosi, at saka sino ba ito? Si Doki ng DOH, tsaka si Mr. Lau. Sino pa yung sekretary ng DepEd? Ay, nako. So, yun, mga bes. Ano po ang kapalagayan nyo? Komento lang po kayo, mga beswa. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye, 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 and baboos. God bless Philippines.